Praise the Lord. Sige po, minsan pa po natin palakpakan. Praise the Lord. Hallelujah. Ibigay po natin yung pinakamataas na karangalan at pagsamba. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. You are welcome in this place, Holy Spirit. You are welcome, Jesus, in our hearts. Hallelujah, hallelujah. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maari na po tayong makaupo sa presensya po ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa kanyang salita, pwede po bang yumuko po muna tayong lahat at pumikit at kayo po ay individual na manalangin po sa Panginoon ngayong pong umagang ito. Ano po yung nilalaman ng puso ninyo? Ano po yung inaasahan po ninyo ngayong oras na ito? Iba-iba po tayo ng kinalalagyan sa buhay. Hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan or sitwasyon ng buhay po ninyo. Pero isa lang po ang alam natin, alam ng Diyos yan. Kaya kung ano pong inaasahan natin ngayong umagang ito, ano pong gusto natin idulog sa Panginoon, malaya po tayong kausapin ang Diyos ngayong pong umagang ito. Praise the Lord. Panginoon, higit sa lahat, kilala mo ang bawat isa po sa amin. Alam mo po ang sitwasyon ng kanilang buhay. Hindi ko po sila kilalang lahat. Pero Lord, sa kanila pong panalangin ngayong pong umagang ito, ang dalangin po ng puso ko'y katagpuin niyo po sila. Panginoon, hindi po ako yung magsasalita, kundi ikaw yung magsasalita. Nawa, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, pinapahintulutan namin. Lord God, ang magsalita sa aming lahat. Turuan mo kami, Panginoon. Hindi lang po yun, mangusap ka sa amin ng malakas. Ano po yung dapat namin gawin? Ano po yung pinagagawa niyo sa aming pong buhay at sa aming pong pamilya? At sino man, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ang duguan, ang nabibigatan, Panginoon, nawa marinig nila ng malakas ang tinig mo ngayong umagang ito. Lord, binubuksan po namin ang aming puso. Pinapapasok ka namin, Jesus, sa aming puso. Malaya kang makakilos, Holy Spirit, sa apat na sulok ng simbahan na ito. And we do not allow any works and plans and schemes of the devil in this place. Wala silang kapangyarihan. We apply the blood of Jesus over this place in Jesus' name. Sinabi mo, Panginoon, hallelujah, sa dugo mo, Panginoon, walang makakapasok na gawa at plano ng kaaway. Dahil makapangyarihan ang iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. And we believe, Lord God, malakas ang kapangyarihan mo ngayong pong umagang ito na magbabago ng buhay ng bawat isa po sa amin. Maglilinis, O God, magpapagaan ng amin pong kalooban. We praise you and we thank you. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa po palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise the Lord. At ngayon po ay another Sunday na naman po na niloob po ng Diyos. At alam ko pong isang pagpapala uli ito na tayo po ay umabot sa araw na ito. Tama po ba? Dahil may mga kakilala po tayo na hindi na po pinalad, na sila po'y kinuha na ng Panginoon, pero tayo po ay alive, alert, awake pa din po. Amen po ba? Na nakakapunta po sa church at tayo po ay nakakakinig pa ng salita ng ating Panginoon. So ang atin pong theme sa JIL Church Worldwide
is all about excellence. Kaya po nung nakaraan pong Sunday ay excellence service, ngayon naman po ang topic po natin ay excellence in the earth. Sabihin nga po natin, excellence in the earth. Ayan, so basahin po natin ang Psalm chapter 8. Ang sabi po dito, O Yahweh, na aming Panginoon sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. In verse 3, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 5, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya sa dangal at ng kalwalhatian. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, at sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Verse 7, mga tupa at kawan, pati ang mga mababangis, lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makikita po natin sa verses po na ito na manggagaling po sa aklat po na Psalms or awit po sa Tagalog, yung kadakilaan ng Panginoon. Kung paano ang lahat po ng nakikita natin sa ating paligid, ang Diyos po ang lumikha niyan. Meron pong nabanggit dito in verse 4, parang ang sinasabi po dito, sino po ang tao para pahalagahan po ng ating Panginoon. Biruin niyo po, sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos, hayop sa hangin, hayop sa lupa, hayop sa dagat, sa lahat po ng nilikha niya na mga plants, and even po the solar system, universe, sa lahat po ng kanyang nilikha, grabe po ang pagtingin ng Diyos sa tao. Dahil po nung unang panahon, napakaganda ng relasyon ng tao sa Diyos. Tama po ba? Wala pong hirap ang tao. Hindi po nagtatrabaho ang tao. Provided lahat ng Diyos ang lahat ng kakainin. Hindi na nila kailangan na magtrabaho kasi grabe po yung relationship ng tao sa Diyos. Kaso po nagkasala po ang tao, nahiwalay po ang tao sa Diyos. Bakit? Dahil po sa pagkakasala ng ating mga ninuno. Sino po yon? Si Eva at Adan. At dahil po doon, ayaw po ng Diyos na patuloy po tayong malayo. Kasi ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ay hindi lang po physical, spiritual death ang sinasabi po dito. At ang kamatayan po na yon ay habang for eternity, hindi habang buhay. For eternity, na tayo po ay nasa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At dahil po sa kalakihan ng pag-ibig ng Diyos, ang ating pong Diyos Ama ay ibinigay niya ang kanya pong anak na sino? Si Jesus, para tayo po'y mapatawad at para po tayo mailigtas mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno at tayo po'y manumbalik ang relasyon natin sa Diyos upang makapiling uli natin ang Diyos at upang tayo po'y maging anak niya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po kaya ng Diyos na gawin yan sa ibang mga kanyang nilikha? Pwede. Kasi kahit ibon ay kanyang pinapangalagaan. Pero iba ang ginawa niya sa tao. Mismong sarili niya, inialay niya para lang po sa ating kaligtasan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Pakisabi sa katabi, ganun ka kamahal ng Diyos. Hindi man po tayo importante sa ibang tao, pero grabe, napaka-importante mo sa Diyos. Pinahahalagahan tayo ng Diyos. Ibigay niya yung buhay niya para sa'yo.
Ibigay niya ang buhay niya para sa akin. Ibigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Kaya po pinahahalagahan po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ang sabi po dito, at His crucible hour, Jesus had a decision to make. One decision would have condemned us to eternal damnation. The other decision is to put us in the right standing with God. Ito na po yung desisyon. Kapag hindi po nangyari yung kalooban ng Diyos na siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, tayo pong lahat ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero dahil sa kalakihan ng Diyos, sumunod siya. Kalakihan ng pag-ibig ng Diyos, sumunod ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay manumbalik ang ating relasyon sa Kanya. So ngayon po, ang sermon po natin focuses on excellence. However, sabi po dito, we must not use human standards for measuring excellence. So God is the standard of excellence, and therefore He calls us to excellence. Sabihin mo sa katabi mo, God called you to excellence. Sa lahat ng bagay, di ba po sa binasa natin, ang tao po actually binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para po magbigay ng pangalan. Tama po ba? Sa hayop, halaman, sa lahat po ng mga nilikha ng ating Panginoon. So God calls us to excellence because we have been given dominion over the earth. God expects us to ensure there's excellence in the earth. So inaasahan po ng Panginoon na pamamahalaan natin ang lahat ng nakikita po natin sa buong mundo or sa kinabibilangan po natin. Example, paano po pag nakakita po tayo ng kalat? Paano po tayo magkakaroon ng excellence? Di ba po, pupulutin natin. Amen po ba? Hindi po yung kapag wala tayong nakitang basura, ang gagawin po natin pag nasa kotse po tayo, nasa sasakyan po tayo, ang gagawin po natin ay bubuksan ng bintana, itatapon na lang ang basura. Hindi po ganyan ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang inaasahan ng Diyos sa atin, pangalagaan natin ang lahat ng bagay na nilikha niya dito sa earth. Kaya nga po, di ba, dahil matitigas ang ulo ng mga tao, ngayon inaani na natin lahat. Andyan po ba kayo? Paano natin inaani? Nagkakaroon na po ng mga floods. Di ba po, disasters. Kasi hindi po natin pinangangalagaan ang mga bagay na nilikha po ng atin pong Panginoon. Tingnan po natin yung identity po muna natin bilang tao. Ang sabi po sa Psalms 8 verse 1, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyo'y papuri, abot sa langit. So we are image bearers. We are image bearers. Kasi bakit? In Genesis chapter 1, kung mababasa po natin yan, verses 26 to 27. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, ano pa po, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. In verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at ng isang babae. So tayo, nung unang panahon, nilikha po ang tao sa pamagitan po ng image ng ating Diyos. Hiningahan po niya ang nilikha pong image ng Panginoon at naging tao po iyon. At tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng kanyang nilikha. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tayo po ay kawangis ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang ating mga katabi.
kamukha ba siya ng Diyos? Amen! Hindi natin pwedeng husgahan. Bakit? We are fearfully and wonderfully made by God. Hindi pwedeng kapag maganda ka, wonderfully made. At tapos kapag hindi naman, fearfully made by God. Wala pong ganon. Amen. So we are fearfully and wonderfully made by God. Amen. Di lang nakokontento ang tao. Tama po ba? Pag kulot, nagiging straight. Pag straight, nagiging kulot. Kapag pango, patatangusin. Amen po ba? So, hindi tayo nakokontento, pero yan talaga ang pagkakalikha ng Diyos sa'yo, kaya tanggapin mo. Amen po ba? Amen. So, our identity is in God. Our identity is in God. In Isaiah chapter 43 verse 1, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang matatakot, sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay sa akin. Our identity is in God. Bakit tayo matatakot? Sa Diyos tayo. Amen po ba? Bakit tayo matatakot? We have Jesus in our hearts. Kaya po ngayong umagang ito, sinasabi ng Diyos sa atin, anuman ang kinatatakutan mo, sinasabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Anak, He is with you. God is with you. May sakit po ba kayo? May karamdaman po ba kayo? May cancer po ba tayo? May high blood po ba tayo? Kailangan po ba tayong operahan? Ano po bang kalagayan natin sa buhay? Wala na po ba tayong kayang solusyonan? Hindi na natin kayang solusyonan ang mga bagay sa buhay po natin? Huwag po tayong matakot because God is with you. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. In Jeremiah chapter 1 verse 5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Tumingin po kayo sa akin, hindi aksidente kung bakit ka nabuhay. Pwedeng sabihin mo, ay, pinilit akong ilaglag sana ng nanay ko at ng tatay ko. Pero bakit nabuhay ka? So wag nating i-waste yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. In science talaga, kapag po nabuo, pag po ang nanay at tatay po natin ay nagsama, ang tatay po natin maglalabas ng million of sperm cell. Million of sperm cell. Pero ang ating pong nanay, isa lang po, egg cell. So biruin nyo po, habang dumadaloy ang million of sperm cell, isa lang ang dapat pumasok sa egg cell. At yung isa na yon, ikaw yon. Ibig sabihin, milyon ng sperm cell, pero umpisa pa lang nagtagumpay ka na. Andyan po ba kayo? Kaya you are not defeated. Umpisa pa lang matagumpay ka na sa Panginoon. Amen po ba? Hindi aksidente kung bakit tayo nabubuhay. May pag-asa pa po mga kapatid. Habang may hininga, tapat ang Diyos, kaya niyang i-turn around lahat ng circumstance na meron po tayo ngayong oras na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang pribilehiyo po na mapili ng Diyos. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, tayo yung pinili ng Diyos. Isang malaking pribilehiyo. Amen po ba? So God calls you beloved. God calls you beloved. Tayo po ba ay nawalan na ng mahal sa buhay? Ang Diyos po ang magiging beloved natin. Kapag nawalan po tayo ng asawang lalaki, ang Diyos po magiging husband po ninyo. Pag nawalan na po tayo ng asawang babae, ang Diyos po magiging wife natin. Kapag po tayo nawalan na ng ama, pag tayo po ay nawalan na ng ama, ang Diyos po ang magiging ama natin. Amen po ba? Pag tayo nawalan ng kaibigan, ang Diyos po magiging kaibigan natin. Lahat ng nawala po sa atin, ang Diyos ang pupuno nun. Kaya God calls you beloved.
Pinakamamahal ka ng ating Panginoon. Amen po ba? In Luke chapter 3, verse 21 to 22, basahin po natin. Nang mabautismuhan na si Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magiging anak lang tayo ng Diyos kapag pinapasok natin si Jesus sa puso natin. Hindi lang po doon natatapos, gagawin natin siyang Panginoon ng buhay mo. Amen po ba? Kapag doon po nangyari, yung acceptance po natin na si Jesus ang ating Savior, si Jesus ang ating tagapagligtas, that's the time magiging anak na po tayo ng Diyos. Amen po ba? Magsisimula uli ang relasyon natin sa Panginoon. Kasi dati tayo hindi nakakakilala eh. Tayo dati nasa sanlibutan, alam nating may Diyos, pero personally, hindi natin siya nararamdaman sa buhay natin. Pero nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, doon na magsisimula yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? So, bukod po dun sa identity natin sa Panginoon, pangalawa po, infants. Sabi po dito, Psalms 8 verse 2, "Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong mga kaaway." Sabi po dito, "Teach your children to speak the oracles of God." Turuan daw po natin ang ating mga anak. Kaya po kahit po yung anak natin makukulit po talaga ng sobra. Huwag niyo pong maisip na iwan na lang sila sa bahay. Kasi po pag dumating na malaki na po yung ating mga anak, mahihirapan na kayong bitbitin sila sa church. Kami po ay nagsimula, although ako po ay anak po ng pastor, syempre habang buntis pa yung nanay ko, nagmi-ministry na po siya. Pero po ako po'y nagsimula ng ministry, 6 years old pa lang po ako. At meron na po kami po nila Joanne, tsaka nila Uday, nandito. 30 years na po kaming naglilingkod sa Panginoon. Nasa children ministry po kami. Lagi po kaming nagba-Bible study. Tinuturo po doon lahat po ng mga nasa salita ng Diyos. Kaya po yun po yung nagsisilbing foundation po namin. Kaya kahit anong nangyari sa buhay namin, status ng buhay namin, nagpapatuloy pa rin po kaming nananampalataya. Kasi iba po kapag trinain mo ang anak mo. Sabi ng Bible, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Hayaan niyo po silang kumalat dyan. Amen po ba? Mag-ingay dyan. Basta turuan natin ang ating mga anak na magsimba every Sunday. Makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lalo na po ngayon, malapit na dumating ang atin pong Panginoong Hesukristo. In Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21, basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. "Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo." Verse 19, "Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat nyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan." In verse 21, "Upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mananatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa." Yan po ang kautusan ng Panginoon. Pastora, malalaki na po yung mga anak namin eh. Ano pong sabi dito? 'Di ba? Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Hindi po huli ang lahat, mga kapatid.
magsimula po tayo na pag-aralan ng salita ng Diyos sa atin pong tahanan. Kahit po malalaki na po ang inyong mga anak, meron naman pong Gmeet. Amen po ba? Meron naman pong Zoom na pwede po ang mga anak po natin, halimbawa mag-date po tayo ng every Saturday, mga anak ha, 7 p.m. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos as family. Tapos babasahin nyo lang po ang salita ng Diyos. Pwede po kayo magsimula sa Book of John o kaya naman po sa Matthew. Per chapter ang gawin po ninyo. Kayo pong bahala kung once a week or every day ang gagawin po nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa po iyan sa commandment na po ng Panginoon para po sa ating lahat. Pag ginawa po natin iyon, ano pong pangako ng Diyos? Sasagana po ang ating buhay. Parang binibuild na po natin yung better future for our children. Amen po ba? Kasi natatamniman po sila ng salita ng Diyos. I think it's not enough that every Sunday na ang atin pong mga anak nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po enough yun. I believe po every day, napakadami pong trials niyan. Even po sa school. Baka kala nyo po okay ang anak nyo pero nabubuli na po sa school. Hindi nag-o-open ang anak mo pero ang dami na palang pinagdadaanan. And yet wala pa pong salita ng Diyos sa kanyang puso. Kaya po help your children. Magsimula po kayo. Magsimula po kayo na mag-build ng Bible study once a week or every day para po kahit anong pagdaanan nila sa buhay, alam nilang may Jesus na kasama-kasama nila. Amen po ba? In Isaiah chapter 11 verse 6 to 9, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon. At ang mga mag-aalaga sa kanila'y isang batang paslit. In verse 7, at ang baka at ang osoy magkasamang maniningain. Ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Napakalalim po ng Tagalog, no? Lalim. And verse 8, ang sabi po dito, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Verse 9, walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh. Kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Sabi po dito, a child will lead, the kingdom belongs to children. Bakit po? In Matthew chapter 18 verse 2 to 4, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, anong sinabi ni Jesus? Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Hindi po tayo babalik sa pagkaisip bata. Amen po ba? I believe hindi po yan yung pangunawa natin sa mga verses po na ito. I believe ang sinasabi po ng Panginoon is ano po ba ang characteristic ng isang bata? Ano po ang meron sila? Di ba po kapag bata, sobrang tiwala yan sa'yo. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Sobra pong dependent sa inyo. Tama po ba? Pag iniwan nyo siya, ano gagawin ng bata? Iiyak. Ayaw niyang mahihiwalay sa kanyang magulang. Tama po ba? Amen. So parang ganun lang din po tayo sa ating Panginoon. Kailangan nating maging katulad ng isang bata, fully dependent on God. Ayaw nating mawawala ang Holy Spirit sa atin. Ayaw nating mawawala si Lord sa atin. Ayaw nating lumayo si Lord sa atin.
Gusto natin yung 101% ipagkatiwala natin sa Kanya. Hindi tayo mananangan sa sarili nating karunungan. Hindi, ito yung mas best para sa akin. Hindi, ito mas best para sa pamilya ko. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Maging isang katulad ka ng bata, kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo, yun ang susundin mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, importance, kahalagahan. Psalms 8 verse 4, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sino po ba tayo para pangalagaan ng Panginoon? Sino po ba tayo para mamatay siya sa krus ng Kalbaryo? The darling of heaven, sinasamba siya doon. Yung comfort na meron siya, lahat ginagalang siya, lahat lumuluhod sa paanan niya. And yet, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pagsunod sa Diyos Ama para lang maligtas ang lahat ng tao, para lang maligtas tayong lahat. Sino po tayo para pahalagahan ng Panginoon? Ganyan tayo kaimportante sa Diyos. Kaya kung feeling po natin, di tayo importante sa magulang, di tayo importante sa mahal natin sa buhay, may Diyos na nagpapahalaga sa'yo. May Diyos na importante ka sa Kanya, na lagi Kanyang iniisip. Amen po ba? So God knows every detail of our lives. Hindi natin pwedeng itago yan. Pwedeng sa tao, ngiti ka lang ng ngiti. Tama? Parang walang problema. Mag-makeup ka para talagang kita ng lahat ng tao na masaya ka, okay ka, mag-post ka sa Facebook para hindi nila mahalatang dumadaan ka na sa matitinding problema. Pwede nating itago sa tao. Pero sa Diyos, alam na alam ng Diyos lahat ng detail ng buhay mo. Pwede nga yung asawa mo may part ka na hindi alam ng asawa mo. Tama po ba? Para hindi na lang tayo mag-away, sige, hindi ko na lang to sasabihin sa kanya. Minsan hindi tayo nagiging open sa kanila. Tama po ba? Pero sa Diyos, alam na alam yan. Hindi po tayo pwedeng magtago sa Diyos. Lahat ng laman, motibo ng puso natin, alam po lahat yan ng Diyos. Kaya hindi po tayo mapagkukunwari. Hindi natin kayang magkunwari sa harapan po ng ating Panginoon. God knows every detail of our lives. Psalms 139 verse 18, kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sasaiyo pa rin ako kung umaga na magising. Grabe. And even po yung bilang ng ating buhok. Alam nyo po, nag-try ako na bilangin. Bilangin nyo po yung buhok ninyo. Tingnan natin. Kung mabibilang po ninyo yan ng isang araw, siguro po ito, nasa 50 na po siguro to. Amen? Lahat pa po ng buhok natin, hindi natin kayang bilangin. Pero alam na alam ng Diyos ang bilang ng buhok ng bawat isa sa atin. Ganun tayo kahalaga sa Diyos. Napaka-importante natin sa ating Panginoon. We are on God's mind. Lagi tayo naiisip ng Lord. Gusto niya tayo ay huwag mapaamak. Gusto niya tayo makuha natin yung best na para sa atin. Kasi anak niya tayo In Jeremiah 29 verse 11, ano pong sabi dyan? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Sapagkat praise the Lord. Ito po ay reminder ng Panginoon sa ating mga buhay. Lahat po na nangyayari sa atin, siguro po, may mga pangyayari na bakit nangyari yan sa'yo dahil sa desisyon mo. Okay po, dahil sa desisyon mo. Pwede din naman po na inalaw ng Lord para matuto ka. Pwede din naman po part yan ng magandang plano sa'yo ng Lord na hindi mo pa nakikita ngayon. Na ipapakita pa lang sa'yo kung magtitiwala ka sa Kanya. So, yung plano po na yon, hindi para sa ikasasama ng bawat isa sa atin. Pwedeng isipin natin, Lord, bakit ganito? Sobrang sakit na ako. Ano ba ako?
deserve ko ba yung gantong treatment? Deserve ko ba yung ganitong buhay? Wala naman po ako, Lord, tinapakan ng mga tao. Naging mabuting tao, magulang naman ako, naging mabuting anak naman ako. Bakit nangyayari to sa buhay ko? Pwede nating isipin na, bakit Lord, bakit sa akin mo pa ibinigay? Bakit nangyayari to sa buhay ko? Pero hindi Part yan ng magandang plano na gagawin sa'yo ng Lord. Naalala niyo po yung dati na pinalabas natin dito, yung anak ng pastor. Nakalimutan ko na, Joy yung pangalan. Napakapangit po na nangyari sa kanya. Anak siya ng pastor, umalis yung dalawa niyang magulang para mag-Bible study. Biro niyo po, para sa Diyos. Tapos nung naiwan na po sila na magkakapatid, I think, sa bahay nila, may nanloob. At hindi lang po isa, yung nang-rape sa kanya, pinagpasapasahan siya ng lahat ng lalaki. Grabe, trauma po yun. Kung iisipin natin, ang pangit nito para sa akin. Sino nang tatanggap na lalaki sa akin? Paano na ako magkakaroon ng magandang future? Winasak nila ang aking pagkababae. Sa tingin ng tao, ano na po nun? Wala na pong kinabukasan yun. Tama po ba? Pero it's part of a big plan. Grabe po yung plano ng Lord sa buhay niya. Kaya po ngayon ay nagiging, tumutulong na po siya sa mga babae na ganun din po yung naging karanasan nila sa buhay. At grabe sa atin, anong impact sa atin? Di ba? Mas sumataas yung faith natin sa Lord. Nung napanood natin yun, naiiyak na lang tayo kasi mas grabe yung pinagdadaanan niya, tapos ito lang yung pinagdadaanan natin, tapos sumusuko na tayo, di ba? Nagiging maganda yung effect dahil sa testimony na meron siya. So kung ano man po yung pinagdadaanan natin, may magandang kalalabasan po yan. Amen po ba? Basta magtiwala lang po tayo sa atin pong Panginoon. We are on God's mind. Di tayo naaalis sa isip po ng ating Panginoon. And God cares about our cares. Lahat po ng pangangailangan nyo, may care po ang Lord dyan. Lahat po ng kinakalinga natin, gusto po natin, may care po ang Panginoon sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Baka po ang gusto lang ng Lord ay hayaan mo siya na kumilos. Baka yun na lang. Buksan mo yung puso mo at hayaan mo na lang ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Amen po ba? Pagkatiwalaan natin ang Lord sa buhay po natin. Hayaan po natin, ibigay na lang natin lahat ng burden sa Panginoon. Amen po ba? So bukod po doon, pang-apat, influence. Sabihin nga po natin, influence. In Psalms chapter 8 verse 6, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng inyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. So, God put us in charge of the earth. Ito po yung sinasabi natin kanina. Kaya po paglabas po natin ng pintuan ng church po na ito, pangalagaan po natin lahat ng nakikita po natin na nilikha po ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na basta lang po kumita tayo. Biruin niyo po, basta kumita lang ang tao, gagawin ng tao, kakalbuhin yung bundok. Ano po yung effect niyan sa atin? Di ba grabe na po yung climate change? Amen po ba? Sobrang init na. Hindi na po yan katulad ng dati. Alam niyo po ba kapag maraming puno, marami ding oxygen, at minsan, madalas pala, ang puno yung nagsishield sa atin para hindi tayo mainitan. Amen po ba? Kaso, hindi nagiging good ang mga tao sa pamamahala ng mga nilikha ng Diyos. Kaya ngayon, tapon dito, tapon doon, tapon sa ilog ng mga basura. Ano na ngayon ang nangyayari sa buong mundo? Inaani na lahat ng mga tao. Yung simple lang po, 'di ba? May makikita po tayong trash, yung separation po kung paano natin itatapon ng mga basura. Pag sinabing plastic, saan natin itatapon? Sa may plastic. Amen po ba? Hindi yung basta lang makatapon. Di okay na yan. Pag nabubulok, hindi nabubulok,
Itatapon natin yung hindi nabubulok sa nabubulok. Di ba po? So ngayon po, maging excellence po tayo. Amen? Pagdating po sa mga ganyang bagay. Kasi para po, tinutulungan natin ang mga kumukuha po noon or ating government para i-separate po yung mga garbage na dapat po i-separate. Amen po ba? Para sa ating environment. So God put us in charge of the earth. Sabi po dito, we play a role in what happens. In 2 Chronicles 7 verse 14, sabi dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. May influence po tayo sa lahat ng tao. Kung tayo pong lahat magsisimulang magbago, makikita si Kristo sa puso natin, makikita ng lahat na iba ka. Ikaw ang nagsisilbing ilaw sa madilim na mundong ito. Iba ang buhay mo dahil kilala mo, alam mo si Kristo, kilala mo si Kristo sa puso mo. Kung tayo ay magpapakumbaba bilang Kristiyano, magsama-sama po tayong manalangin. Kayang-kayang i-spare ng Diyos ang Pilipinas para sa mga nag-aambang sakuna na pwedeng dumating po sa atin. Naikwento ko po ito nung nakaraan. Ang tawag dito, naghahanda na po ang ating government sa nag-aambang the big one. At yun po yung isa sa mga inaalala ko kasi taga-QC po ako. Iko-close po yung kamuning. Paano na po kaya yun? Paano na po kaya yun? So, ngayon medyo nagpaplano na po tayo kasi hindi po biro kapag nangyari yung the big one. Marami pong mawawala in an instant. At hindi lang po tao yung mawawala, even kabuhayan ng mga tao, bahay, lupa, kotse, lahat yan mawawala in an instant. Dahil po sa padating na sana kung tayo'y magpapakumbaba sa Panginoon, iiyak, hihingi ng tawad, mga Kristiyano. Hihingi ng tawad sa Panginoon. Pwedeng gawin ng Diyos, i-spare tayo dun sa the big one na yon. Amen po ba? At kung hindi man mangyari, katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, kung hindi man mangyari yon, dapat masigurado natin, ligtas tayo. Amen? Para kung ano man mangyari sa buhay natin, diretso tayo ng langit. Ang tanong, ikaw ligtas, paano yung pamilya mo? Hello, paano po yung pamilya natin? Hahayaan lang po ba natin yon? Pag nangyari yun, hindi naman po yun agad, hindi naman po tayo makakapaghanda agad-agad. Pag nangyari yun, in an instant Nung last Sunday nga po, parang ang nangyari sa amin, biglang gumanon po yung ilaw. Kami ni Ate Tonet, medyo natakot kami. Kasi di ba ang earthquake, ang unang mangyayari, gaganon mo na yung ilaw. Tama po ba? Tapos makikita mo yung mga gamit, parang gumaganon na. Takot kami nung time na yun, nung Sunday na yun. Kaya ang disaster po, mga sakuna na yan, hindi po yan magsasabi na, may sakuna na tayo bukas. Maghanda na kayo. Ngayon pa lang, habang hindi pa nangyayari. Pinaghahanda na po tayo ng atin pong Panginoon. Kaya po ang tanong dyan, ikaw handa ka na, spiritual, alam mong ligtas ka na, paano yung mga mahal mo sa buhay? Hindi ka marunong mag-share ng gospel, dali mo dito. Mag-ask po tayo sa mga pastors po natin para makilala po nila ang atin pong Panginoon. Be light in darkness. In Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Okay? Mahirap po kung tayo din ay nasa darkness. Na kumbaga parang nahihiya tayo na malaman nilang Christian ka. Kaya sinasabi na lang natin, or wala tayong sinasabi, nananahimik na lang tayo pag tinanong, anong religion mo? Nahihiya kang sabihin, born again. Kasi pag sinabi mong born again, mabait. Tama po ba? Hindi gumagante, hindi sumisigaw. Kaya mainam na lang na hindi ka kilala na born again ka. Para hindi
hindi matisod sa'yo yung mga tao. Amen? At para kung gusto mo na makiparty sa kanila, hindi ka makukondemn ng iba. Kasi kabilang ka na rin sa kanila. Kapatid, hindi tayo kabilang sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kabilang sa mundong ito. Iba ka. Mamili po tayo ngayon mga kapatid. San po tayo? Sa Lord po ba tayo o sa mundong ito? Hindi pwede pong mundo po tayo Monday to Saturday or Monday to Friday. Pagdating ng Saturday and Sunday, anong gagawin natin? Sa Diyos na tayo? Hindi po pwedeng ganun. Mamili po tayo. Saan po ba tayo? Kung sa Diyos po tayo, maging proud ka na ikaw ay born again Christian. Amen po ba? Gawin natin ng mga sinasabi ng salita ng Diyos. Ang una po muna nating gawin yung sarili natin. Bantayan natin. Amen po ba? Baguhin natin yung sarili natin. Hindi po yung buhay ng iba. Wala tayong paalam sa buhay ng iba. Kasi dadating yung time, tayo lang ang haharap sa Diyos, hindi kasama ang iba. Amen? Kaya dapat ang sarili natin inuuna natin, baguhin. Amen? Hindi yung iba, yung ating pag-uusapan para magbago sila. Mali po iyon. So, ating sarili po muna ang baguhin. Be light in darkness. Magningning po ang ating Panginoong Jesus sa atin pong buhay. Hindi lang po dito sa church. Kasi meron pong kaming nabalitaan na may ayaw daw pong umattend sa church kasi yung isang ano po dito ay hindi nakakakitaan. Hindi totoong Kristiyano. Ayaw nila sa ugali, kaya ayaw daw po nilang umattend ng church. Paano po tayo makakahikayat? Paano po sila lalapit sa Panginoon kung ang buhay natin hindi nakakaaya? Amen po ba? So dapat po maging katulad at kawangis po tayo ng ating Panginoong Jesus. And conclusion, Philippians 2 verse 9 to 11, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat at ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Because we are in Christ, we are not only image bearers, but name bearers. Lagi niyo pong tatandaan, sa sasabihin, kailangan si Jesus Christ ay makikita. Kaya po, kung nahihirapan tayo sa pagsasalita, buhay pa tayo eh. Amen po ba? May pag-asa pa. Amen? Everyday may pag-asa pa. So, I believe lahat naman tayo ay nasa proseso. Amen po ba? Kung tayo ay mahina sa ganung bagay, o dapat alam mo yun. So, dapat wina-workout po natin yun unti-unti. Tapos, di ba, mawawala na naman ng bunga, mawawala na naman ng pasensya, amen, malalaglag na naman yung patient, yung self-control, mawawala na naman ng bunga ng banal na Espiritu Santo. Anong gagawin natin? Lord, hindi ko talaga kaya magbago. Lord, sa tuwing ganito yung nangyayari sa buhay ko, talaga namang nawawala yung bunga ng banal na Espiritu sa akin. Pero po, lagi tayong binibigyan ng opportunity ng Lord. Di mo kaya, edi ask the help of the Holy Spirit. Read the Word of God. Magbasa po tayo ng Bible. Manalangin po tayo sa Panginoon. Tapos, pwede po tayo magpa-counsel sa ating po mga pastors. Pagdating po sa ganyan, pag galit na galit ka na, huwag kang magta-type. Amen po ba? Pag galit na galit ka na, hanggat maaari, huwag kang magsalita. Kasi pag galit na galit po tayo, ano pong mangyayari? Makapagsasalita po tayo ng hindi maganda at hindi na natin pwedeng bawiin yon. Nakatatak na po yon sa puso't isipan ng mga taong sinabihan mo. Kaya from that, maging lesson sa atin. As the Holy Spirit, Lord, pagdating sa ganitong area, talaga naman, Lord, sinusubok mo ako lagi. Pero hayaan mo, Lord, kahabagan mo ko. Hayaan mo, Lord, turuan mo ko. Ayan, sa lahat po ng mga pag-uugali po natin. Amen? Kaya po magbigay po tayo ng space sa atin pong mga asawa. Amen? Hindi pa po perfect yan, katulad ng ikaw ay hindi pa perfect. Amen?
Amen po. Sino po ba perfect dito? Taas ang kamay. Kung sino ang perfect, siyang unang manghusga. Go! Wala. Amen? So ganyan din po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa isa pong babaeng makasalanan. Sinabi po ng Diyos, kung sino man ang hindi nagkakasala, siya ang unang bumato. Walang bumato. Kasi bakit? Lahat po kasi tayo ay makasalanan. At wala pong mas mabigat na kasalanan sa magaang na kasalanan. Hindi po pwede na, grabe yan, nakapatay yan ng tao. Pero sabi ng Lord, paano ka papatay? 'Di ba? Sa pamamagitan din ng salita, nakakapatay tayo ng tao. Sa salita, may buhay at may grabe. So, paano po gagawin natin sa buhay po natin kung wala ang Lord? Napakahirap. Amen po ba? Kaya kung paano ang Lord nagtsatsaga sa atin, pinagtsatsagaan tayo sa ating pag-uugali, pagtsagaan din po natin ang iba. Nasa proseso po tayong lahat. Amen po ba? Bakit nakakatayo? Bakit nakapaglilingkod? It's only by the grace of God. Kasi kung walang grace ng Lord, walang tatayo dito. Bakit? Kasi walang karapat-dapat. Andyan po ba kayo? Kaya po sa paglilingkod sa Panginoon, it's only by the grace of God. It's only by the grace of God. Kaya po yung lahat na nakikita nyo po dito and even our workers and even our pastors, it's only by the grace and mercy of God kung bakit po nakakatayo po ang bawat isa po sa atin. We are name bearers. Name bearers. Si Jesus Christ nakatatak na dyan. Pag sinabi mong born again ka, yan, ang laki ng inaasahan sa iyo ng Panginoon at ng mga tao po sa paligid natin. So spread the excellence in the earth. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon na tayo po lahat ay tumayo. Itaas po natin ang pangalan ng Diyos, hindi lamang po sa ating buhay, sa ating puso, sa ating pamilya, sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay. He is Lord, He is Lord in all aspects of our lives. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. Gawin po nating Panginoon ang ating Panginoong Jesus. Tulad po ng itinuro ng Diyos sa atin ngayon pong umagang ito, ang Lord po ang nagmamay-ari ng lahat. Ang gusto po ng Lord, maging excellence po tayo sa lahat ng pinagkatiwala niya po sa atin. Kung ang Diyos ang magiging Panginoon ng ating puso, makikita ng lahat ng tao sa bawat kilos po natin. Amen po ba? Magiging tapat po tayo sa lahat ng pagkakatiwalaan ng Diyos sa atin. Magiging excellence po tayo sa ating trabaho. Excellence po tayo sa ating pag-aaral. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, magiging excellence po tayo. Kapag si Lord ang naging Panginoon ng atin pong buhay. Minsan po, let us declare the Lordship of Jesus Christ in our hearts. He is Lord. He is Lord. He is Lord. Every
Lord, hindi po namin kayang gawin ang lahat ng bagay. We need you, God. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit. Yes, Lord. And He's my Lord. Hallelujah. And my knee shall bow. Yes, and my tongue confess. Confess that Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ. Minsan pa po, and my knee shall bow. And my knee shall bow. And my tongue confess that Jesus Christ is mine. Minsan po, and my knee, and my knee, and my knee, and my knee shall bow, and my tongue confess. Yes, Jesus Christ is Lord over our lives. That Jesus Christ is my Lord. Itaas po natin sa pinakamataas ang ating pong mga kamay. My knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is mine. For the last time, and my knee shall bow, and my knee shall. Oh, we love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. That Jesus Christ is mine. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating puso, and my knee, yes, Lord, shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is mine. Pwede po bang purihin po natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Oh, open your mouth and give reverence to our Lord. Hallelujah. You are our Lord. You are. Jesus Christ is our Lord, is our Savior. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, una sa lahat, kami po, Panginoon, nakaluhod. Nakikita mo, Panginoon, ang aming pagpapakumbaba sa iyo, Lord. Sa iyong harapan. Lord, hindi po namin kaya lahat ng bagay. We need you, Jesus, in our hearts. Simula po sa araw na to, Panginoon, ikaw ang maging tunay na Panginoon ng aming buhay. Isinasantabi na po namin ang aming alalahanin. Ibinibigay na po namin sa inyo. Minamahal ka namin, aming Panginoong Jesus. Kahit ang aming sarili, hindi din namin kayang baguhin. Ikaw lamang ang makapagbabago ng aming buhay. Even, Lord, yung sickness and diseases, Lord, hindi na din namin kayang pagalingin. Wala pong may kayang magpagaling, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Sinabi mo sa iyong salita, sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod. Even our sickness and diseases, even our trials, pain, heartaches, Lord. Hallelujah! Lahat sila ay luluhod sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And we declare your Lordship of our Lord Jesus Christ in our hearts. Hallelujah! 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 We declare you that you are our Lord in our hearts, that you are our Lord in our finances, that you are our Lord in our families, that you are our Lord in our careers, that you are our Lord in our studies, that you are our Lord in our bodies, that you are our Lord in our mind, that you are our Lord in our heart. Take over, Lord. Take over, Lord, in the mighty name of Jesus. Alam po naming may ginagawa ka na ngayon. Alam po naming may ginagawa ka na ngayon. And we thank you so much, precious Holy Spirit. We thank you so much. Hallelujah. You will turn our mourning into dancing. You will turn our sorrows into joy. We will not die. We will live. We will declare the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah. We will not give up. We will not retreat. We will continue to serve you, Lord. Hallelujah. 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 Come on, church. Let us declare the goodness of God in our lives. Hallelujah. We have power to trample down the snakes and scorpions. Hallelujah. Satan now is defeated because Jesus Christ is our Lord. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Jesus. Come on. Come on. Declare the goodness of God in your life. Declare the goodness of God in your life. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Jesus.
sense the presence of God in our midst. Pwede po ba magkaroon po tayo ng partner? Hallelujah. Let us pray for one another. Magpalakasan po tayo. Kung may papaisip po ang ating Panginoon ng mga verses sa Bible, just declare po sa ating pong kapartner. Hallelujah. And let us pray for one another. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Yes. Panginoon, lahat po ng panalangin ng iyong mga anak ay siniselyuhan po namin ng iyong makapangyarihan mong dugo. Naging matagumpay ka na sa aming mga buhay. We are not defeated, O God. Kami ang ulo, Panginoon, hindi kami ang buntot. Kaya, Lord, ngayon pa lamang, yung confidence, Lord God, the fear of the Lord, and even, Lord, yung kapayapaan at pag-ibig ang mag-uumapaw sa aming mga puso upang maging asin at ilaw kami ng sanlibutang ito, upang, Lord, makita ka sa amin pong mga buhay, upang, Lord, maging excellence kami in everything we do. Lord, we believe, God, na simula sa araw na ito, Panginoon, ano man ang panalangin nila, ay tinutulungan mo na sila. May ginagawa ka na ngayon pa lamang, Panginoon, at makikita namin mismo ng aming mga mata, Lord God, ang kadakilaan at kabutihan at katapatan mo sa kanila pong mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our families. Jesus is Lord over our businesses. Jesus is Lord over our studies. Jesus is Lord over our careers. Jesus is Lord over this church, oh God. Hallelujah! Praise the Lord! Pwede po bang palakpakan po natin ang ating pong Panginoon at tumayo po tayong lahat? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. God bless you all po. Ito po ang ating tugon sa ating Panginoon. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Magmamahal sa ilang tunay.
pakikinig lang po ng Jael Santa Maria, magmamahal. Sige po, iparinig natin sa ating Panginoon.